Sa pagpapakain ng pamilya, ang mga lutuin dapat affordable at masustansya. Posible ba to kamo? Posible! Yan po ang aming pangako. Sabi nila, para matikman ang masarap na pagkain, hindi ito dapat tipirin. Pero ang say namin, hindi naman kailangang mahal ang mga putahing paandar. Sa katunayan, ang una nating ibibidang sangkap, ang tinaguriang poor man's food na kamote. Merong 5 uri ng kamote. Nariyan ang hana o kamoteng dilaw, ang kulay ube o purple na kamote. Nariyan din ang garnet na brown on the outside and orange on the inside. Orange din ang laman ng tinatawag na jewel. Meron ding kamoteng puti o Japanese kung tawagin. Iba-iba man ang kulay, sa halagang 40 hanggang 60 pesos kada kilo, hindi kayo malulugi sa bitamina at health benefits nito. Tara na't subukan itong paandar na sinabawang kamote, ang kamote and kangkong soup. So para sa ating meat, gigisa muna natin ang ating manok sa mantiga. Para lumabas ang lasa ng manok, kailangan ng asin at paminta. Saka isunod ang sibuyas. Para naman magkaroon ng lasa at texture ang sabaw, ilagay ang gabi na pampababa ng blood sugar. So lalagay na natin yung ating kamote na orange or yung tinatawag natin na garnet. Ang kamote may complex carbohydrates na pinagkukunan natin ng energy. Dagdagan ng 2 cup ng tubig para maging masabaw-sabaw at para lumambot ang mga gulay. Huling ilagay ang kangkong na good source of fiber. Haluin saglit at pwede nang iserve. Basta't gusto nyo ng mainit na hihigupin, eto na ang inyong ihain. Ang gagastusin para sa nag-uumapaw na sabaw na pang-4 na tao, 110 pesos lang. Next sa ating lutuan, ang gulay na madalas nating naririnig sa bahay kubo, ang patola. May iba't ibang pangalan ang gulay na to, gaya ng snake gourd at sponge gourd. Pero sa ating mga Pinoy, kilala ito bilang patola. Kabilang sa pamilya ng mga gourd na climbing plants ang patola. Kapatid nito ang upo at ampalaya at pinsa naman nito ang pipino, zucchini, kalabasa at sayote. Habang tumatanda ang gulay, gumagaspang din ang balat nito, pero ang loob, kabaliktaran ng panlabas na anyo. Mataas ang water content ng patola, kaya mamasa-masa ito pag hiniwa. Meron tong vitamin A na good for the eyes and heart, vitamin C na pampalakas ng resistensya, at manganese na tumutulong sa pag-iwas sa diabetes. Ang fiber nito tumutulong sa magandang digestion. Sa taas ng araw ng fiber content ng patola, pwede pa tong gawing lufa o pang body scrub pag tuyo na. At sa kusina, hindi rin to magpapatalo. Sa halagang 40 to 50 pesos per kilo, kayang-kaya itong patulan ng mga pitaka nyo. Gagawa tayo ng classic vegetarian dish na kadalasang pinagbibidahan ng zucchini, ang ratatouille. Ang ratatouille ay isang vegetable stew na galing sa bansang France. Ito ay marami siyang mga iba't ibang klaseng gulay, pero magagamit tayo ngayon ng patola. Maggisa ng sibuyas at bawang. Hintayin itong mag-brown at bumango bago ilagay ang green at red bell peppers. Idagdag ang sliced patola at isunod ang half-cooked na talong. Kung magluluto kayo ng potahe na may talong sa kanyang ingredients, mas maganda na i-pre-cook na natin yung mga talong dahil kung hindi, mas matigas siya at mas matagal maluto. Lagyan din ito ng tomato puree. May 2 paraan para durugin yung ating kamatis. Una, pwede mo siyang i-crush ng gamit ng kamay, or pangalawa, pwede kang gumamit ng blender. Budbura ng dried basil at haluin ang mixture hanggang lumambot ang patola. Para malaman natin kung luto na ang ating mga gulay at ang ating ratatouille, kailangan matuyot yung kamatis bago tayo maglagay ng ating mga seasonings. Tatagal daw ang buhay ng putahe kung mas luto ang kamatis nito. Timplahan ng asin, paminta at lemon juice.
At voila! Ang ratatouille de patola ready na! Sa sarap ng French dish na to, malilimutan yung lutong bahay pala to. 95 pesos lang yan for 3 to 5 persons na. Bukod sa mga gulay, pwede ring isda ang bumida sa mga murang recipe. Patutunayan yan ng paborito nating mga Pinoy, ang tinapa. Bangus, tamban, galunggong at salinas ang mga isdang karaniwang ginagawang tinapa. Una tong natikman sa Pilipinas noong 12th century mula sa mga mangangalakal galing China. Mabibili to sa presyong 20 hanggang 50 pesos kada kilo at ang madalas nitong kapartner, itlog na maalat at kamatis. Pero ang tinapa, pwede nyo ring maging kapartner sa mga budget recipe na patok sa pamilya. Ang pagbibidahang putahe ng tinapa dish, may impluwensyang Chinese. Ang next natin gagawin ay ang Chinese-style kangkong with tinapa. Ang gagamitin natin ay ang tinapang bangus dahil mas madali itong himayin at hindi nadudurog. So buo ang laman ng bangus. Ihanda na ang mantika, sibuyas, bawang, oyster sauce, kangkong at cornstarch. Igisa ang sibuyas at bawang. Ihalo ang hinimay na tinapa. And then, idagdag na natin ang ating flavorings. Normally, ginagamit pag Chinese dishes ay ang oyster sauce dahil ang oyster sauce maalat-alat at matamis ang lasa. Dagdagan ng paminta. Ihalo ang kangkong at lagyan ng konting tubig. Sa hiwalay na lalagyan, gumawa ng slurry o yung pinaghalong cornstarch at tubig. Ito ang magsisilbing pampalapot ng putahe. Ihalo ngayon ang slurry at pakuluin ng 2 minuto. Pwede ko rin. In less than 10 minutes, meron na tayong Chinese-style kangkong with tinapa. Ito ang masarap na pananghalian na mayaman sa protina, vitamin A at iron. Magaan pa to sa bulsa. For only 90 pesos, mabubusog na ang 2 hanggang 3 tao. Sa susunod na kayo'y mamimili ng mga pagkain pangluto, don't forget to budget. Huwag kalilimutan ang masasarap at masusustansyang sangkap na aming ipinakita.